Hindi muna tayo magre-recruit ng marami sa ngayon. Maliit lang ang ating grupo. Stella, kontakin ang iba pang tribo. Sabihin mo sa kanila patay na sina Sean at ang kanyang mga kasama. Sabihin mong patayin ang mga nang-api sa kanila. Kulang sila ng armas. Pwede ko silang pahiram ng ilan. Kung tumanggi sila, pupunta ako at papatayin ko sila ng personal. Kung wala silang tapang para ipaghiganti ang sarili nila, hindi sila karapat-dapat mabuhay. Naiintindihan ko. Kokontakin ko na sila ngayon. Nakakuha ng libu-libong libra ng karne, 8 balahibo ng hayop, kahoy at bato, mahigit 3,000 piraso bawat isa. Hindi masamang huli. Gamitin ang mga ito para magpainit o ibenta sa posting pangkalakalan. Pwede rin ang alinman. Sabi nila kailangan nilang pag-usapan ito. Bigyan sila ng kalahating oras. Kung hindi sila sumagot sa loob ng kalahating oras, pupunta tayo at lalabanan sila. Pinuno, sila. Kailangan nila ng armas. Chloe, kunin mo ang iyong nakalalasong pana. Ang mga berry at pana na ito ay parehong may lason. Makakatulong ang mga ito para mag-level up ka. Naabot ko ang antas 2 na mga gamot ng lason. Nag-unlock ako ng kasanayan. Lahat ng lason sa isa. Stella, nagawa natin. Salamat. Umuwi na tayo. Nasaktan si Claire. Bilisan mo, tawagin si Gwen at ang tagapayo para suriin siya. Relax ka lang. Matagumpay naming natagpuan ang 7 kulay na banal na prutas at inasikaso namin ang tribo ni Sean. At saka, Ang ating tribo. ay may 2 bagong miyembro. Maligayang pagdating. Maligayang pagdating. Simula ngayon, magkakapatid na tayo. Nakamit ang tagumpay, palawakin ang populasyon ng tribo. Ang pagkakaisa ng tribo ay lubos na tumaas. Nakuha ang gantimpala, talento sa klase ng mago ng kidlat. Stella, Ruby, nagpainit kami ng tubig. Maligo muna kayo at magpalit ng damit. Ito ang tribo na lagi kong gusto. Nagkakaisa at masigla. Puno ng pag-asa. Sige, lahat. Maaari na kayong umalis. Magkakaroon tayo ng selebrasyon mamayang gabi. Yehey! Mabuhay ang pinuno. Antas 1 ng mago ng kidlat. Hindi tinatabla ng epekto ng kidlat. 70%. Kailangan kong i-level up ang bagong klaseng ito sa antas 2 sa lalong madaling panahon. Tingnan natin kung anong mga sorpresa ang dadalhin nito. Noong nasa Sean kami ng ate ko, ang tanging meron kami ay tinapay na inaamag at tuyong karne na halos sira na. Liam, tingnan mo yung 2 iyon. Sila ay kasing payat ng maliliit na sisiw. Kailangan natin silang patabain simula ngayon. Ito na ang tahanan nyo ngayon. Kumain kayo hanggat gusto nyo. Wala nang mga api sa inyo. Busog na ba lahat? Busog na ako. Ang epekto ng 7 kulay na banal na prutas, alam na ninyong lahat sa ngayon. Ngayon, sino man ang gustong kumuha ay maaaring pumunta at kunin ito. Siyempre, ang pagkain nito ay nangangahulugang tatanggapin ang mga kahihinatnan. Halimbawa, kung ikaw ay isang klase ng pamumuhay at ito ay nagbago sa klase ng labanan, mula ngayon, kung pangangaso o pakikipaglaban, kailangan mong sumugod sa harapan. Ang pagpili ay nasa iyo. Pinuno, gagawin ko ito. Gusto rin namin. Pinuno, gusto ko ring subukan. Ayaw kong gugulin ang buong buhay ko na nasa likod lang nag-aalaga ng pananim. Kung makakapagpalit ako sa klase ng labanan, pangako ko hindi ako makakahadlang kanino man. Magaling. Pinuno, ayaw naming laging protektado. Gusto rin naming lumaban. Sigurado ka ba? Ikaw ay isang doktor noon. Mahalaga rin ang mga doktor. Kaysa magligtas ng tao, mas gusto ko pang lumaban. Nagbago ang klase ko sa mga ngaso ng demonyo. Pinuno,
Ang bagong klase namin ay mga ngaso ng gubat. Hindi masama. Mukhang kayong lahat ay nakadama ng mga kasanayan ng klase sa loob ninyo. Kabalyero na ako ngayon. Mamamana na ako ngayon. Mamama na rin ako. Pinuno, pari na ako ngayon. Mukhang klaseng suporta pa rin ito. Ang klase ng pari ay mas parang mangkukulam. Baka, kapag sapat na ang antas mo, makakakuha ka rin ng mga kakayahang pang-atake. Pinuno, salamat sa pagbibigay sa amin ng 7 kulay na banal na prutas. Huwag mo akong pasalamatan. Nakuha ninyo iyon. Tandaan, simula ngayon, sasama na rin kayo sa mga pangangaso. Oo. Simula ngayon, maghahati-hati tayo sa pangkat ng malayuang pag-atake, pangkat ng malapitang labanan, at pangkat ng suportang logistik. Bukas ay pagsasanay sa labanan. Humanda kayo, lahat. Sunog. Pasensya na Chloe, hindi ko natamaan. Unang beses na bumaril sa gumagalaw na target, normal lang ang hindi matamaan. Grupo ng malapitang labanan. Sige, asikasuhin nyo iyan. Pinuno, ang mga ito ay mas mabilis pa sa mga kuneho. Nagkakalawang na ang baril ko. Grace, huwag kang mag-alala. Baka ang hiling mo ay malapit ng matupad. May papunta sa atin. Marami sila. Mukhang hindi sila pala kaibigan. Humanda kayo. Isang links. Sandali, hindi. Ang mga links ay nag-iisa. Bakit napakarami? Uri, mutadong links. Mapanlin lang. Magaling sa pagtutulungan. Kahinaan. Patayin ang matriarka. At magkakawatak-watak ang buong grupo. Uri, mutadong links king. Elite. Matriarka. Kakayahan. Pagpapalakas ng ungol. Kaya ang mga maliliit na ito ay lahat ng kanyang mga anak. Grupo ng malapitang labanan, sumulong. Itatabi natin ang mga ranged at support sa likod natin. Bumuo ng depensang linya. Huwag hayaan silang makapasok kahit anong mangyari. Si. Nasa posisyon na ang support. Yan lang kaya mo? Kinikiliti mo ako, ha? Pinuno, ingat. Laban. Pagputok ng dugo na hati. Walang iiwang buhay. Sugod! Lahat magtipon tayo. Pagagalingin ko ang inyong mga sugat. Halika! Siksik pa! Ang saklaw ng kakayahan ko ay maliit. Sakop lang nito ang ganito kalawak.
Karamihan sa mga sugat ay gumaling na. Halos ganap na dilim. Oras na para bumalik. Bumalik sa kampo. Bumalik na sila. Bumalik na ang pinuno at ang iba pa. Nasaan si Ruby? Nasaan ang kapatid kong si Ruby? Ruby. Stella. Sa pag-uwi, nahimatay ako dahil sa pagod. Si Pinuno ang nagbuhat sa akin sa buong daan. Malamig dahil sa hanging bundok sa gabi. Huwag kang manatili sa labas sa hangin. Lahat, pumasok at magpahinga. Naka-unlock ang nakatagong tagumpay. Magbahagi ng hirap at ginhawa. Nakuha ang gantimpala. Epikong gantimpala. Walang hanggang card ng lakas apoy. Nakuha ang kasanayan. Kasanayan sa bagyo. Timing ng pagsabog na kontrolado ng isip. Kumpleto na ang misyon. Bukas, ang ating tribo ay maaaring harapin ang pag-atake mula sa ilang hindi kilalang malaking halimaw. Ang kasanayan sa bagyo ay nagpapahintulot sa atin na maghanda ng pananambang, kasama ng tagapagtanggol ng galaksi na nakuha natin dati. Perpekto ito. Kumpirmahin ang pagpili. Mangyaring magdagdag ng sapat na gasolina. Kasalukuyang enerhiya ng tagapagtanggol ng galaksi, 0%. Matagumpay na naidagdag. Kasalukuyang enerhiya, 1%. Isang porsyentong enerhiya tatagal lamang ng 60 segundo. Pumili ng kristal ng mahika. Magdagdag ng 20 karaniwang kristal ng mahika. Matagumpay na naidagdag. Kasalukuyang enerhiya, 60%. Kung ang malalaking halimaw ay maglakas loob na pumunta, hindi na sila makakabalik. Lindol? Masakit ang puwet ko sa kakayanig. Lahat, bumangon na! Magtipon sa apoy ng tribo. Bianca, sandali lang. Ikaw at si Sofia ipamahagi ang mga bagong armas. Mauna na akong tumingin. Sa aking teritoryo, laging may bundok. Biglang, may malaking bitak sa bundok. Kaninang umaga, itong mga ito biglang lumabas mula sa bitak. Darating sila. Lahat ng mandirigma, agad magtipon sa apoy ng tribo. Mga hindi mandirigma, kunin ang mga bomba sa inyong mga kamay. Magtipon sa harap ng mga bahay. Humanda kayong maghagis ng bomba sa utos ko. Opo, Pinuno. Timog silangan, darating siya. Hayop na Mountain Pangolan, Antas Commander, kakayahan, Mountain Piercing Claw at Dig, kahinaan, mabagal na galaw, tiyan ang mahina nitong parte. Liam, paano natin lalabanan ito? Pangkat ng malayo ang pag-atake, mag-atake na. Pinuno, ang depensa ng lalaking ito ay masyadong mataas. Ang aming mga palaso ay hindi talaga makalusot. Lahat, makinig kayo. Malapit na siyang mabaliw. Tagapagtanggol ng galaksi. Ngayon, pasabugin lahat.
Mamatay ka. Binabati kita. Napatay mo ang isang nilalang na antas commander. Kumuha ng isang siglong gulang na dugong lingzi upang maging isang antas 5 mandirigmang dugo. Galing. Ang galing ng pinuno. Puwisit! Ang lakas ng dugong lingzi ay masyadong malakas. Kailangang alisin ang sobrang lakas. Sunugin ito. Liam, nag-level up ka. Kumusta ang sitwasyon sa labas? Hindi maganda. Hindi sigurado kung anong mga halimaw ang makakasalubong natin. Marami tayong paghahanda na ginawa ng maaga. Magiging maayos tayo. May isa kang pagkakataon para i-upgrade ang anumang kasanayan sa antas na pilak. I-upgrade ang babala ng dugo. Binabati kita. Matagumpay mong na-upgrade ang babala ng dugo sa isang antas na pilak na kasanayan. Pinuno, mayaman na tayo. Hulaan mo kung ilang kristal ng mahika ang nakuha ko mula sa pagbenta ng mga armas at pagkain? Ilang? 80 karaniwang kristal ng mahika. 6 na elite na kristal ng mahika. Batay sa pagkonsumo ng tagapagtanggol ng galaksi. Gaano katagal tatagal ang mga kristal na ito? 4 na oras. 40 minuto. Pinuno, ang bilis mong magkalkula. Pinuno, ang bilis ng isip mo. Alam mo ang lahat. Ang galing. Si Sofia kay Liam ay kung ano si Kongming kay Xuande. Ako, hindi naman ako ganoon kagaling. Hahaha. Perception ng dominyo ng dugo. Torong yelo, mahina ang depensa sa leeg. Mabagal lumiko. Lahat, makinig kayo. Bianca, i-charge ang tagapagtanggol ng galaksi ngayon. Chloe, Lily, Lucy, malayo ang apoy, buong lakas. Unahin ang torong yelo. Pangkat ng malapitang labanan. Maghintay. Oh, Sunog! Ano ba? Masyadong makapal ang balat nito. Lahat umatras. Bianca, ibaba ang hadlang saglit. Lalabas ako at titigilan iyon. Ano? Masyadong mapanganib iyan. Makinig ka sa akin. Wendy, Grace, kayo dalawa, sumama sa akin. Huwag mong isipin na makatakas ka. Pinuno, nagawa ko. Bombang kulog, palsupin natin silang lahat. Progreso ng misyon ng antas, 6 mandirigmang dugo. Pumatay ng 10 nilalang na antas commander. Ang mga naka-duty, magbantay sa labas. Ang iba sa inyo, bumalik sa loob para magpahinga. Sige. Aba, ang karne ng halimaw na ito ay mas masarap pa sa karne ng baka. Parang lahat ng enerhiyang ginamit ko kaninang umaga ay biglang bumalik. Anong pinag-uusapan yung dalawa? Liam, tingnan mo. Nasa araw-araw na makina ng loterya ko at nakuha ko ito. Isang sled. Tamang-tama. Ang tanging problema ay kung paano paamuin ang isang hayop na panghatak para hilahin ito. Paraan ng paggawa ng sled. Gumagamit ng 10 pakong bakal, 200 kahoy. Maaaring gumawa ng isang sled. Kapasidad, 6 hanggang 12 tao. Kinakailangan ng isang nilalang na maaaring tumakbo ng mabilis sa niebe para hilahin mula sa harap. Magaling, Bianca. Sofia, ikaw naman? Ano ang nahulaan mo? Nakita ko na ngayong hapon. Isang lalaki ang dadaan sa snowfield na ito. Nakasuot siya ng pulang damit, Isang matulis na sombrero, nakaupo sa isang kariton, humihila ng kariton. ay isang higanteng reindeer. Sofia, sa sinasabi mo, parang Santa Claus yan, hindi Santa. Mas mukha siyang mangangalakal. Malabo ang imahe,
Pero masasabi ko wala siyang masamang intensyon. Parang nandito siya para makipagkalakalan. Ito ay maaaring maging pagkakataon natin para malaman ang katotohanan ng mundong ito. Pinuno, malapit na dumating ang mga ngalakal na iyon. Ang aura ng lalaking ito ay mas sobra pa sa isang halimaw na antas kumander. Kamusta, Batang Pinuno? Haha? Ako ang naglalakbay ng mga ngalakal na si Klaus. Ikinagagalak kitang makilala. Ginoong Klaus, malayo ang pinanggalingan ninyo. Siguradong pagod na kayo. Masyado kayong mabait. Bilang isang naglalakbay ng mga ngalakal, trabaho ko ang maghatid ng mga kalakal sa mga higit na nangangailangan. At sa pagtingin sa inyong tribo, sigurado akong kailangan ninyo ang aking serbisyo. Ginoong Klaus, anong uri ng mga kalakal ang mayroon kayo? At paano tayo magpapalitan? Ano mang maisip ninyo, meron ako halos lahat. Tungkol sa pera, sa kontinenteng ito, gumagamit kami ng tansong barya at gintong barya. Pero maaari rin kayong gumamit ng karne ng halima, palahibo at kristal ng mahika para sa kalakalan. Gumagana rin iyon. Kung makakakuha kami ng kopya ng mapa ng lugar na ito, iyon ay napakahalaga. Gayun din, ang mga baterya na si Claire ay lubhang nangangailangan para sa kanyang upgrade. At ang paraan upang paamuin ang mga higanteng hayop na iyon. Kailangan ko ng mga baterya at ang paraan upang paamuin ang mga higanteng hayop. Mayroong bagay na tinatawag na kwelyo ng pagpapaamo ng hayop. Ilagay lang ito sa target at makokontrol mo ang mga ordinaryong hayop. Gastos 10,000 tansong barya upang kontrolin ang mga elite na hayop, 80,000 tansong barya upang kontrolin ang isang higanteng hayop na antas commander, 500 gintong barya. 10,000, 80,000. Mayroon din akong plano ng Auto Arrow Tower. Ang token ng paglipat ng tribo ay ibinebenta rin. Isang token ng paglipat ng tribo. Ang snowfield na ito ay puno ng panganib, kaya hindi ito angkop para sa pangmatagalang pag-unlad ng tribo. Para sa 300 gintong barya lamang, maaari kang lumipat sa ibang lugar. Ginoong Klaus, marami kang sinabi. Ngunit una, gusto kong itanong kung magkano ang halaga ng mga gamit namin. Halimbawa, karne ng higanteng halimaw, at karaniwan, elite, at kristal ng mahika ng antas commander. Ano ang mga presyo mo para sa mga ito? Karne ng may sungay na toro ay 4 na tansong barya bawat libra. Karne ng pangolin ay 6 na tansong barya bawat libra. Isang may sungay na toro ay makakapagbigay ng mga 20 tonelada ng karne. Iyan ay mga 100 at 60,000 tansong barya. Pumatay kami ng 5 antas commander na mahiwagang hayop ngayon. Sama-sama, iyan ay nagkakahalaga ng halos 600 gintong barya. Nag-imbak din kami ng maraming kristal ng mahika. Si Sofia ay nakipagpalitan ng mga sandata at pagkain at nakakuha ng maraming kristal ng mahika bilang kapalit. Kaya, medyo mayaman na tayo. Paano naman ang presyo ng kristal ng mahika? Ginoong Klaus? Ang isang karaniwang antas na kristal ng mahika ay 1 gintong barya, ang elite na antas ay 10 gintong barya, at ang antas commander ay 100 gintong barya. Kasalukuyan kaming may higit sa 100 na karaniwang kristal ng mahika, 15 elite na kristal ng mahika, at 5 kristal ng mahika ng antas commander. Kung i-convert natin lahat sa gintong barya, iyan ay halos 800 gintong barya. Para sa kwelyo ng pagpapaamo ng hayop, kukuha ako ng 10 karaniwang antas at 1 elite na antas. Bigyan mo ako ng 100 baterya at 2,000 ingat na bakal. Plano ng Auto Arrow Tower. Plano ng panloob na kalan, gusto ko lahat. Ginoong Klaus, ibebenta ko sa iyo 1 kristal ng mahika ng antas commander at bibilhin ko rin ang token ng paglipat ng tribo. Batang Pinuno, ang pakikipagnegosyo sa iyo ay tunay na kasiyahan. Siya nga pala, mayroon ka bang mapa ng lugar na ito na ibinebenta? Mapa? Siyempre mayroon. Gayunpaman, hindi ito mura. Ngunit ikaw ay ang pinakamapagbigay na customer na nakilala ko sa snowfield na ito. Ituring mo ang mapang ito bilang regalo mula sa akin para sa ating unang pagkikita. Ha ha ha, kunin mo, Batang Pinuno, dapat na akong magpatuloy sa aking paglalakbay. Salamat sa iyong kabutihang loob, Ginoong Klaus. Pinuno, gagamitin ba talaga natin ang token ng paglipat? Siyempre, Sa hilaga dito ay isang gubat. Sa timog ay ang dalampasigan, sa kanluran ay ang beach, sa silangan ay ang disyerto ng Gobi. Ito dapat ang kinaroroonan natin. ang lugar sa paligid ng ating kasalukuyang kampo ay baog, hindi angkop para sa pangmatagalang pag-unlad. Dapat subukan nating umalis dito.
Dapat subukan nating lumipat sa loob ng 3 araw. Dalawang higanteng hayop na antas, Commander, ay sumisugod patungo sa kampo. Darating na ang XP. Makilahok sa pagpatay ng 10 nilalang na antas, Commander. Ang dakilang taglamig ay matatapos sa makalawa. Ang paglipat ng tribo ay mas mainam ng maaga kaysa huli. Tang Wei, gamitin ang mga ingat na bakal na ito para gumawa ng 200 pakong bakal. Si, Hulaan mo kung ano ang gagawin natin bukas? hindi na kailangan manghula, maliwanag na manghuhuli tayo. Sinabi na ng pinuno na kailangan nating lumipat sa lalong madaling panahon sa isang mas mainit na lugar. Kahapon, bumili siya ng ilan pang kwelyo ng pagpapaamo ng hayop. Gusto ng pinuno na mahuli ang ilang lakas paggawa, tama ba? Tama. Bukas, manghuhuli tayo ng ilang mahiwagang hayop para gamitin bilang ating mga sasakyan at humila ng sled. Well, anong uri ang dapat nating hulihin? Siyempre, ang mabilis at mabangis. Manatili sa plano. Tandaan, kaligtasan muna. Nakuha ko ang isa. Nakuha ko rin ang isa. Dominyo ng hamog ng dugo. Oras na para kumilos, pare. Upo. Umikot. Talon. Halika. Iling. Tara na, umuwi na tayo. Mga malalaking lobo iyan. Ang pinuno at ang iba ay lumabas. Babantayan natin ang kampo. Kapit ng mahigpit. Pinuno, nahuli nila ang mga lobo para gamitin bilang mga sasakyan. Aster, diba? Super SD. Pinuno, ang mga pakong bakal na gusto mo, 200, lahat ay pinanday. Magaling. Tang Wei. Hindi masama, lahat ay mabubuting manggagawa. Magiging magaling sila sa paghila ng mga sled. Mga materyales na kailangan para sa mga sled. Kahoy, 200. Pakong bakal, 10. Balat, karaniwan, 5. Gumawa ng 11 sled. Sige, wag na kayong tumayo diyan. Mabilis ang oras. Magsimula na tayong maghanda para sa paglipat ngayon. Wendy, isama ang grupo ng pagsasanay at ikabit ang mga lobo sa mga sled. Sofia, kumuha ng ilang babae at lagyan ng balat ang mga sled. Mas mabuti kung magtayo ng tolda sa ibabaw. Emong. Ang token ng paglipat ng tribo ay para lamang sa mga gusali. Ang iba, mag-empake muna ng inyong mga gamit. Tara na. Liam, handa na ang karne. Buksan mo. Masarap. Pinuno. Pinuno, gusto rin kitang pakainin. Sige, pakainin mo ako mamaya. Liam, saan tayo titira ngayong gabi? Mga materyales na kailangan para sa tolda ng balat ng hayop, kahoy, 100. Pako na bakal, 10. Anumang balat ng hayop, 10. Palitan? Palitan. Wow, Pinuno.
ito ba ang lugar kung saan tayo matutulog ngayong gabi? Ang gabing ito ba ay maituturing na pagkakampo? Tama, pero walang kalan ngayong gabi. Para mainitan, kailangan magsiksika ng lahat. Pinuno, basta hindi ka humilik ngayong gabi, matutulog kaming lahat ng maayos. Huwag mag-alala, pagod na pagod ako ngayon. Ngayong gabi, maghahalinhinan tayo sa pagbabantay. 2 oras bawat shift. Pinuno, si Wendy at ako ang unang magbabantay. Sige, salamat sa pag-ako ng unang shift. Magandang umaga, Pinuno. May mainit na tubig sa kaldero. Uminom ka para uminit. Lahat, lumapit dito. Aalis na tayo sa lupain ng niyebe sa lalong madaling panahon. Ngayon, kailangan nating magpasya kung saan itatag ang bagong tribo. Mayroon tayong 3 pagpipilian sa mapa, 2 baryo at 1 lungsod. Lungsod, syempre. Mas masigla kaysa sa mga baryo. Hindi pwede. Ang lungsod ay siksikan, at ang mga patakaran ay nakakainis. Kung ang mga lokal ay lumaban sa atin, Kung gayon, wala tayong pagkakataong makatakas. tara, pumunta tayo malapit sa Pulaan. Pulaan ay mas malapit sa kinaroroonan natin. At ito ay nasa pangunahing daan papuntang lungsod ng Sierra. Matalinong hakbang. Pinuno. Magtayo tayo ng kampo dito. Lahat, ilipat ang inyong mga gamit sa bahay pansamantala. Kapag nakaayos na kayo, pupunta ako upang siyasatin ang baryo. Pinuno, sasama ako sa iyo. Ako rin. Sige, squad ng labanan, ilang sa inyo ay sumama sa akin. Ang iba ay manatili dito sa kampo. Si Bianca, ang namamahala. Pinuno. Nina ko. Hindi namin siya maibibigay sa masamang Diyos. Siya lang ang meron ako. Tama. Si Ellie ring hindi pwedeng pumunta. Malapit na siyang ikasal. Huwag hayaang sirain siya ng masamang Diyos. Alam ko. Pero kung hindi tayo magbigay ng sakripisyo sa tamang oras, ang buong baryo ang magbabayad. Lolo, hayaan mo akong maging sakripisyo para sa masamang Diyos. Niebe. Haring higanteng lobo ng niebe. Relax, dadaan lang kami. Sana'y makapaglibot sa inyong baryo. Pwedeng makipagpalit ng ilang supplies at impormasyon? Hindi mo maibibigay ang anak ko sa masamang Diyos. Masamang Diyos? Mayroon ba talagang Diyos sa mundong ito? Ed, sa tingin mo, taga saan sila? Tingnan mo ang suot nila, siguradong mga tagalungsod sila. Mga tagalungsod. Tigil. Tayo ka. Anong ginagawa mo? Uy, mga tagalungsod kayo. Siguradong mga tagalungsod kayo. Tama? Pakiusap, iligtas ang Pulaan. Una, tayo ka at mag-usap. Anong problema? Iyon ang masamang Diyos. Gusto ng masamang Diyos ng dalagang sakripisyo. O papatayin niya ang buong baryo? Masamang Diyos? Seryoso? Iyan ay unggoy demonyong mukhang tao. Grabe ang bangis. Nakatira siya sa yungib ng itim na bato malapit sa baryo. Pinuno, hindi naman siguro iniisip mong Dahil nasumpungan natin ito, basta na lang nating alagaan at magkaroon ng magandang ugnayan sa Pulaan ay malaking tulong sa atin. Pumunta muna tayo sa baryo. Ihatid mo kami. Elena, walang silbi si Lolo. At hindi man lang makakuha ng mga kabalyero mula sa lungsod para lamang ipadala ka sa iyong kamatayan. Lolo, ang halimaw na iyan. Kapag gumaling ang sugat nito, baka hindi na ito dumating 1 beses sa 1 buwan. Kaya, pakiusap kumbinsihin ang mga taga-baryo na umalis sa Pulaan sa lalong madaling panahon. Pinuno, Mayroong iilan. may mga Panginoon mula sa lungsod na gustong makita ka. Pinuno. Dumating na kami. Ginoo, huwag na kayong mag-abala sa mga formalidad. Dumadaan lang kami. Panginoon ko, kung gusto ninyong magpalipas ng gabi, dumating kayo sa masamang oras dahil ngayong gabi ay kabilugan ng buwan at darating ang demonyong unggoy
para sa sakripisyo nito. Alam ko. At gusto kong malaman pa tungkol sa mga detalye ng demonyong unggoy na iyon. Maaari bang ikaw? Talagang hindi, Panginoon ko, dati umuupa ang nayon ng isang pangkat ng bantay na mahigit 100 lalaki upang habulin ang demonyong unggoy at wala ni isa ang nakabalik. Sigurado ako na kaya kong hawakan ito. Pinuno, sumakay ang aking Panginoon sa isang malaking lobo ng snowfield, kaya baka matulungan niya tayo sa pagharap sa demonyong unggoy. Elena, magdala ka ng tsaa para sa ating mga bisita. Ganito ba sila gumagawa ng mga bagay? Kapag dumarating ang mga bisita, ang mga bata ay dapat lumuhod at maglingkod. At mga mandirigma, kung matutulungan ninyo kami na alisin ang demonyong unggoy, handang-handa kami na ibigay sa inyo ang 5,000 tansong barya. At dahil si Elena ay kakatapos lang ng 18, kung hindi kayo tututol, maaari siyang maging alila ninyo. Hindi, pinuno. Pagdating ng panahon, ang balahibo ng halimaw at laman ay sapat na. Maaari mong tanggihan ang pera, Panginoon ko, ngunit dapat mong tanggapin si Elena. Si Elena ay isa ring bihirang doktor na klase. Sumusunod sa iyo, Panginoon ko. Siya ay maaaring maging malaking tulong sa bandang huli. Dapat nating respetuhin ang sariling opinyon ni Elena. Payag ako kung kayo ay makapagpaamo ng higanteng lobo. Panginoon ko, kayo ay tiyak na napakalakas. Ang pagsunod sa inyo ay aking karangalan. Panginoon ko, hindi lamang nailigtas ang buhay ni Elena, kundi binigyan mo rin siya ng pagkakataong baguhin ang kanyang kapalaran. Ginoo, pinalalaki ninyo ako, kaya tumayo na kayo. Sige, pumapayag ako. Ngunit si Elena ay hindi isang katulong, siya ay isang ganap na miyembro ng ating pangkat ng pangangaso. Panginoon ko, kayo ba? Seryoso ba kayo? Hindi ko kailangan ng katulong, kundi mga kasama na makakalaban ko. Panginoon ko, salamat po. Pinuno, maaari mo na bang sabihin sa akin ng detalyado tungkol sa demonyong unggoy na iyan? Ito ay may kakaibang atake sa isip. Ang kanyang atungal ay maaaring magdulot ng halusinasyon. Ano ang mga katangian ng atake sa isip nito? Gaano kalawak ang saklaw? Gaano katagal ito tumatagal? Panginoon ko, hindi ko alam ang mga iyon. Noong panahong iyon, ang mga miyembro ng orden ng mga kabalyero ay walang oras na magsabi ng kahit ano bago sila. At lahat sila ay namatay. Panginoon ko, mayroon akong kasanayan sa paglilinis na maaaring alisin ang mga epekto ng estado. Mabuti? Sama ka sa amin. Maghanda ka. Pupunta na tayo sa yungib ng itim na bato ngayon. Magre-redeem ako ng 6. Ang mga ito ay nakakapigil ng ilang mental attack. Halika, magsuot tayo ng tig-isa. Parang isang mainit na kapangyarihan na nagpoprotekta sa ulo ko. Elena, isuot mo ito. Maestro, napakamahal nito. Elena, hindi ako karapat-dapat magsuot nito. Una, huwag mo akong tawaging maestro. Pwede mo akong tawaging pinuno o kaya Liam na lang. Pangalawa, sa aking grupo, kung ano ang meron sila, ganun din ang makukuha mo. Tang, Wei at Elena, kayo dalawa, support classes, manatili sa likod. Wendy at Grace, kayo dalawa, tambangan mula sa magkabilang gilid ng pasukan ng yungib. Pagkatapos kong ilabas ang demonyong unggoy, sasalakay kayo mula sa mga gilid. Huwag hayaan itong makabalik sa yungib. Chloe, magbigay ng suporta mula sa malayo. Target ang mga mata at kasukasuan ng demonyong unggoy. Ang batch na ito ay maganda. Mas maganda pa kaysa sa mga babaeng kagabayan. Noong isang beses. Munting dilag, naaalala kita. Ikaw ang naka-duty ngayong gabi. Hindi ko inakala na ikaw mismo ang lalabas. Tama na ang daldalan. Ngayon, mamamatay ka. Babala ng dugo. Tatlong espada ay naging isa. Imposible para kayong mga langgam sa anyong tao. Paano ito nangyari? Tapos na.
Pinuno, ayos ka lang? Maayos naman. Hindi pa patay. Grace, hukayin mo ang kristal ng mahika. Elena, ang bangkay ng demonyong unggoy na ito. Kakahatakin natin pabalik sa nayon mamaya. Hayaan natin si Pinuno ang bahala. Hindi! Pinuno, ito ay isang komandante antas na mahiwagang hayop. Ito ay nagkakahalaga ng maraming pera. Baliw na dalaga. Sa isang mahiwagang hayop, ang pinakamahalagang bahagi ay ang kristal ng mahika na ito. Ang iba ay hindi gaanong mahalaga. Naiintindihan ko. Lia, ako ito Elena. Yung demonyong unggoy pinatay na ni Liam. Patay na siya. Mabuti. Lia, huwag kang matakot. Gagamutin kita agad. Hindi. Huwag mo akong iligtas. Lia, bakit? Kayo dalawa dito kasama si Elena. Aliwin siya. Prutas ng Dragon Sun. Pagkatapos kainin, malaki ang magagawa para sa pagnanasa at kakayahan ng lalaki. Kaya pala napakalalim ng pagkagumo ng halimaw na iyon sa mga babae ay napakalalim. Kumakain siya nito na parang candy. Patay na ang demonyong unggoy. Ginoo, hindi po dapat. Kinuha ko na ang kristal ng mahika mula sa halimaw na ito. Ang natitirang balat at karne maaari mong dalhin sa bayan at ibenta para makakuha ka ng pera para mapabuti ang inyong pamumuhay. Ituring mong kabayaran sa pagkuha kay Elena mula sa nayon. Panginoon ko, may puso kang ginto. Pinuno, napakabuti ninyo. Elena, ito lang ang tanging bagay na iniwan sa iyo ng iyong mga magulang. Ingatan mo ito. Tara na. Elena, ikwento mo sa akin ang tungkol sa lungsod ng Sierra. Lungsod ng Sierra ay ang pinakamalaking pamayanan ng tao sa malapit. May 4 na pangunahing kapangyarihan. Una, ang mga kabalyerong abo at ang mga kabalyerong pilak na espada. Ang mga kabalyerong abo ay direktang nasa ilalim ng Panginoon ng lungsod. Ang mga kabalyerong pilak na espada ay pawang mga babae. Parehong pantay ang lakas. Si Commander Agatha ay isang level 8 na kabalyero. Sabi-sabi siya ay anak sa labas ng Panginoon ng lungsod. Interesante iyan. Pangalawa ay ang sangay ng banal na simbahan. Karamihan ay babae. At si Obispo Evelyn, isang level 8 na pari, ay napaka-impluwensya. Pangatlo ay ang asosasyon ng mga manganggaso na ang pangulo na si Barton ang nag-iisang lobo. Isang level 10 na manganggaso ay madalas aktibo sa labas ng lungsod. Paano naman ang huli? Pang-apat ay ang samahan ng mga mangangalakal ng Anvil, ang pinakamayaman, na kumokontrol sa karamihan ng mga tindahan, may malawak na koneksyon at lahat ay dapat magpakita ng respeto sa kanila. Ang isa ay may hawak ng kapangyarihan. Ang isa ay may hawak ng pananampalataya. Ang isa ay may hawak ng piling puwersang panlaban. Ang isa ay may hawak ng pera. Pinuno, sa wakas bumalik ka na. Uy, ang ating malaking bayani ay bumalik na matagumpay at may dala kang isang munting dilag. Ito si Elena. Isang taga-baryo mula sa Pulaan. Siya ay isang Mula ngayon, siya ay isa na sa atin sa tribo. Elena, ito si Bianca. Siya ang amo ng tribo natin. Kamusta, Bianca? Ito si Hazel.
Gwen, Emma. Kamusta, Hazel? Kamusta, Gwen? Kamusta, Emma? Liam, ikaw ba galing sa timog? Mula sa lupain ng Niebe? Kakalipat lang namin dito kahapon. Ang galing ninyo. Tinatawag ng mga lokal ang lugar na iyon na ipinagbabawal na lupain. Kahit ang mga nangungunang mga ngaso ay naglalakas loob lamang na pumunta sa gilid ng lupain ng Niebe. Wow! Kaya pala nakatira kami sa isang panimulang baryo, sa tabi mismo ng isang zona ng pinakamataas na antas. Sa lahat ng oras na ito, Pagtatayo ng tribo, gumamit ng bato, magtayo ng mga individual na silid, itayo. Wow, may mga bagong silid tayo. Mabuhay ang pinuno. Nakamit ang tagumpay. Pag-upgrade ng pangunahing lungsod ng tribo. Ang pagkakaisa ng tribo ay lubos na tumaas. Nakuha ang gantimpala, maskara ng persona, gintong legendary. Ang may suot ay makakapagtipon ng 7 maskara ng persona kasama ang mga bagong hitsura at mga template ng klase. Ang mga pangunahing puwersa ng lungsod ng Sierra ay pangunahing mga kabalyero. Ang pag-unlock ng klase ng kabalyero ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang pakinabang. Ako. Kakita ko lang ng isang napakahalagang bagay. babae, Tumahimik kayo. Kababasa ko lang ng kapalaran ng tribo. Napakapalad ng babasahin. Sa ngayon, mga 3 kilometro mula sa kampo, sa kailaliman ng gubat, may isang mapalad na pagkikita na magdadala ng malaking pakinabang sa ating tribo. ngunit ang mapalad na pagkikita na ito ay hindi magtatagal. Ang time window na aking nadan ay wala pang 20 minuto. Kung mahuhuli tayo, mawawala na ito. Sige, tara na ngayon. Sasama ako sa inyo? Sasama rin kami. Protektahan ang commander! Si! Lintik! Ang manghuhula na iyon ay sinuhulan na dati pa. Ito ay isang bitag laban sa akin. Sean, ang babaeng ito ay isang antas siyam na kabalyero. Baka maghintay tayo hanggang sa tuluyang gumana ang droga bago tayo kumilos. Bobo, kapag tuluyang gumana ang droga, kung hindi siya makakuha ng lalaki sa loob ng kalahating oras, patay siya. Siya ang babaeng espesipikong hiniling ng commander ng mga kabalyerong abo. Ako, Agatha, mas gugustuhin ko pang mamatay sa laban kaysa magdusa sa kahihiyang ito. Lintik! Sino yung hayop na iyan? Sumilong! Sandali, may mali. Ako ang commander ng mga kabalyerong pilak na espada, Agatha. Iligtas mo ako. Bibigyan kita ng malaking gantimpala. Habulin sila. Huwag hayaang makatakas siya. At ang mga nakikialam, patayin silang lahat. Bilisan! Una, ihagis ang mga bomba na ginawa ni Bianca. Ang mga ito ay hindi basta-basta. Amo, Ang mga ito ay mandaraya. gumagamit sila ng lason. Kaawa-awa. Walang oras para itago ang ating pagkakakilanlan. Lahat kayo, sumulong. Sila ay tunay na mga kabalyero. Panloob na away-away. Huwag hayaang lumapit sila. Ilabas ang malalakas na baril. Talunin sila. Pumutok. Hindi. Tinutugis niya si Agatha. Hinulaan ni Sofia ang malaking swerte. Tiyak na si Agatha iyon. Iligtas siya.
ang kanyang mga koneksyon. Hindi masukat. Kayo ang humawak sa natitira pang mga nakaitim. Ako ang sasagip sa kumanda. Pinuno, mag-ingat ka. Ang nangungunang babaeng kabalyero nga. Pero ngayon, ganap kang nasa awa nila. Gusto ka ng commander ng personal. Kung gayon, kailangan kong. Itong lalaki, ang bilis ng reaksyon niya ay baliw. Mag-ingat ka! Ang pangalan niya ay Jace. Isa siyang kabalyero, antas 7. Dalubhasa siya sa single target burst. Ang kanyang signature skill ay isang kasanayang antas na pilak, banal na espada ng paghuhukom. Napakalaki ng pinsala nito. Agatha, masyado kang madaldal. Mag-ingat, gagamitin niya ang banal na espada ng paghuhukom. Kapag ganap na itong nakargahan, ito ay kumakapit sa target. Takbo! Ang lakas at bilis niya ay higit pa sa akin. Ang tanging kalamangan ko ay na mas malakas ang kasanayan ng mandirigmang dugo ko. Kung gayon, oras na. Dominyo ng hamog ng dugo. Anong uri ng kasanayan yan? Hindi ko na siya makita. Higit sa 7 hakbang, mas mabilis ang baril. Sa loob ng 7 hakbang, ang baril ay tumpak at mabilis. Nakakuha agad ng 2 asul na gamit at napakaraming gintong barya. Pwede kong ibigay kay Grace pagbalik ko. Tataas ng malaki ang aking lakas sa labanan. Commander Agatha, hindi mo. Kapag tuluyan ng gumana ang droga, kung hindi siya makakakuha ng lalaki sa loob ng kalahating oras, wala na siya. Ito ang babaeng hiniling ng commander ng mga kabalyerong abo. Walang lalaki sa kalahating oras at mamamatay siya. Tuluyan ng gumana ang droga. Agatha, gumising ka. May doktor sa kampo ko. Dadalhin kita doon ngayon din. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Likido ng hamog ng buwan na naglilinis ng kaluluwa. Napakamahal. Salamat kay Sofia, ang negosyanteng bilyonaryo. Kung hindi, hindi ko kailanman magagawang magkaroon ng mga gintong baryang ito. 1,000 gintong barya para sa koneksyong ito. Hindi naman masama. Anong ginawa mo sa akin? Lumayo ka! Iniligtas ko ang buhay mo. Kinakagat mo ang kamay na nagpapakain sa iyo. Tama? Salamat. Ikaw din ay isang kabalyero, hindi ba? Makalipas ang 3 araw, hanapin mo ako sa punong tanggapan ng mga kabalyerong pilak na espada. Kavili-vili. Lila na epic tier. Ibinigay sa akin ni Agatha ang espadang ito. Marahil bilang isang token. Pinuno. Anong problema? Gray? Tara na. Nandito ako. Nasaan ang pinunong kontrabida? Naasikaso na. Ang babaeng iyon kanina ang commander ng mga kabalyerong pilak na espada. Nalason siya. Pagkatapos ko siyang tulungan, umalis siya. Isa kang kabalyero. Eto, kunin mo ito. Wow! Mabuhay ang pinuno! Ang galing nito! Sige, umuwi na tayo. Ang dami nang nakuha natin. Sobra sa inaasahan. Hindi lang maraming armor, kundi pati ang lila na epic tier na espada ng paghuhukom ng pilak na liwanag. Iyan ang tinatawag kong swerte. Bakit ang tagal mo? Ayos ka lang.
Ayos lang ako. May nailigtas ako sa daan. Isang lilang sandata na may epikong antas. Pinuno, sino ba talagang nailigtas mo? Commander ng mga kabalyerong pilak na espada, Agatha. Si Agatha, isang kabalyero, antas 9. Tagalungsod ng Sierra siya. Isa sa mga nangungunang makapangyarihan doon. Nalason siya. Pinagaling ko siya. Ito ay regalong pasasalamat. Pinuno, ang mga kabalyerong pilak na espada ay may malaking impluensya sa lungsod ng Sierra. Sa koneksyong ito, ang pag-unlad ng ating tribo sa lungsod ng Sierra ay magiging mas maayos. Iyan mismo ang dahilan kung bakit ko siya iniligtas. Mga babae, simula nang tumawid tayo sa mundong ito, sa daan, mula sa mga kubo hanggang sa mga bahay na bato, mula sa hinahabol ng mga lobo hanggang sa pagsakay sa kanila, mula sa gutom hanggang sa may karne sa bawat pagkain, nagawa natin. Mabuhay ang pinuno! Noong unang tumawid tayo, masyado akong takot para kahit humawak ng kutsilyo. Ngayon, kaya mong patumbahin ang isang higanteng hayop na antas commander sa isang hampas? Lahat ng ito ay gawa ni Liam. Hindi. Salamat sa ating lahat. Kung wala ang inyong tapang, wala akong magagawa mag-isa. Susunod, ang ating layunin ay gawing tunay na bayan ang ating tribo at ipaalam sa lahat sa lungsod ng Sierra na ang tribo 749 ay hindi dapat maliitin. Magtayo ng bayan. Ang batang ito ay medyo kawili-wili.